Ang 6'10" na si Kamaka Hepa ay isa dito sa mga top prospects na pwedeng makuha ng San Miguel sa mga susunod na mga draft. Hindi sasali ngayong draft itong si Kamaka Hepa pero sa mga susunod na taon, malamang ito ay sumali na dito sa PBA at isa siya talaga dito sa inaabangan nitong SMB. Dahil alam naman natin na napakatinding player nito. Kaya nga ngayon kung sakaling yan ay mapunta dito sa San Miguel, ang laking center niyan talaga, literally 6'10". At alam natin yung skill level nito ay pang NCAA USA talaga. Kaya hindi na ako magtataka na ito actually matagal na itong gustong makuha ng Gilas Pilipinas pero hindi nag-a-apply. Pero kung ito sumali sa PBA draft, malaking bagay yan para dito sa San Miguel. At alam naman natin na hindi pa huhuli itong San Miguel Beer pagdating dito sa ganyang klaseng mga potential na big men. Kaya nga alam natin na itong San Miguel naman kaya nilang mag-offer na salary dito kay Kamaka. Kung sakasakali at hindi na ako magtataka kung yan ay kanilang gawin. Siyempre, para makuha yan ng San Miguel, kinakailangan medyo matitinding negosasyon ang mangyayari. At alam naman natin very capable ng San Miguel pag ganyan klaseng sitwasyon. Ang kinakailangan lamang talaga mangyari dito kung ikaw ang SMB ay maunahan mo yung ibang mga teams na siguradong magkaka-interest din na makuha ang kanyang serbisyo. Ngayon, alam naman natin na itong San Miguel ay isa lang doon sa mga teams na gustong makuha ang serbisyo ng nasabing center. Kaya magiging very interesting yung mga susunod na araw, lalo na dito sa pagsubok nila na makuha ang nabanggit na player. Alam natin na sa darating na draft to si Kamaka Hepa hindi sasali. Pero kung ikaw San Miguel, dapat subukan mo na makuha yung number 1 draft pick sa 2026 sa 2027 para lumaki yung tsansa na ito'y makuha mo na. Kaya yan ngayon talagang inaabangan ng marami na pwedeng gawin itong SMB at sigurado na yan talaga yung kanilang paplanuhin sa mga susunod pa na mga araw. Panahon na nga ba para itong SM Company, Group of Companies ay sumali dito sa PBA? Maraming naniniwala na dapat na talagang sumali ito at bigyan ng pagkakataon talaga na bumili ng mga teams katulad ng Blackwater Bossing o kaya Terra Firma. Matagal na nating alam na ang SM o yung Pamilya C ay tumutulong pagdating dito sa basketball. Yung sa UAAP, tumutulong sila do sa mga teams dyan. At marami nga naniniwala na baka panahon na para sila sumali sa PBA. Dahil pagdating sa PBA, una-una sigurado na kaya nila natapatan yung ino-offer na salary nitong SMC. Obvious naman na kung kahit magkano ibigay ng SMC dyan sa mga players, kayang-kayang tapatan yan nitong SM Group. Kaya nga marami nagsasabi na pwedeng-pwede sila dito sa PBA. Pero sa totoo lang, ang tanong ay interesado ba itong SM na sumali dito sa PBA? Dahil sa totoo lang naman, hindi kinakailangan ng SM ang PBA. Dahil ang SM as it is as a company, no, maganda naman obviously yung nagiging performance ng business nila kahit na wala sila dito sa PBA. Kaya hindi na ako magtataka kung hindi sila interesado na sumali. Pero sa ngayon, if ever, magdesisyon itong SM na sumali dito sa PBA, magiging magandang balita talaga yan. Dan magiging isa talaga to dito sa masasabi nating catalyst para ma-break yung monopolya nitong SMC at ng MVP Group. Dahil syempre alam naman natin na oras na pumasok itong SM dito sa PBA ay hindi na ma-monopolize ng MVP Group at ng SMC yung mga draft picks at yung mga talents dahil syempre kaya na tapatan ng SM Group kung ano man yung kanilang i-offer dito sa mga top players sa mga darating na panahon. Kaya yan dapat talaga ang mangyari sa PBA.